Para masigurong hindi mare-recycle pa, sinunog ng mga otoridad ang aabot sa mahigit 9 bilyong pisong halaga ng iligal na droga na nasamsam sa iba't ibang operasyon. Sa gitna niyan, tuloy ang kampanya sa droga kung saan may nasabat naman sa Port of Clark. At nakatutok si Sandra Aguinaldo. Composition machine. Sako-sako at kahong-kahong iligal na droga na tinatayang aabot sa mahigit 9 bilyong piso ang halaga ang isinalang kanina sa thermal decomposition machine sa 13 Martires City, Cavite. Galing ang mga yan sa iba't ibang operasyon kontra droga, kasama ang mahigit 1 toneladang shabu na nasabat sa Alitagtag, Batangas noong Abril. Kabilang din sa mga winasak ang mahigit 720,000 grams ng marijuana at 359,000 grams ng ephedrine. Ayon kay PIDEA spokesperson at Chief PIO Derek Carrion, dahil sa naipresenta na sa korte, hindi na gagamiting ebidensya ang bilyong-bilyong pisong halaga ng droga. Tinupok ito sa temperaturang 1,000 degrees centigrade para matiyak na malulusaw at di na mare-recycle pa. Mahigit 2,000 gramo ng high-grade marijuana o kush at 165 na cartridge ng vape na may halong marijuana oil nang nasabat ng Bureau of Customs sa Port of Clark. Dumating sa bansa ang shipment mula sa California sa Amerika noong May 25. Nagkakahalaga ng halos 4 million pesos ang shipment na idineklara bilang accessory. Nang dumaan ito sa X-ray, napansin daw ng BOC X-ray Inspection Project personnel na may kakaiba sa X-ray image. Ayon sa Philippine Drug Enforcement Agency o PIDEA Region 3, nakumpirma lalong iligal na droga ang laman ng kargamento nang umupo ang K9 unit matapos itong amuyin. Ipinatest din ng PIDEA ang sample mula dito. Sinapit po namin ito sa laboratory service namin at yung tinest nila, dito natin nalaman na confirm na itong suspected kush ay talagang kush at yung mga vape extract ay naglalaman ng illegal na droga. Okay, ito po ay marijuana oil, may minsan po nilalagay nila sa vape extract, meron na rin po content ng THC, yung vape. Iniimbestigahan na ng mga otoridad ang pinagmulan ng shipment sa Amerika at ang patutungguhan nito sa Cebu. Pagpapait po kasi dito ng Section 4, Importation of Dangerous Drugs. So based po sa country of origin, legal po siya. Kasi readily available po sa online market din po itong mga ganitong product. Ano lang yan? Po talaga dito is yung kung sino yung tatanggap o kaya kung sino po yung nag-import. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok, 24 oras. Sa kabila ng umiinit na tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China sa West Philippine Sea, nilinaw ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi pakikipaggera, kundi pagdedepensa lamang ang gagawin ng bansa. Nakatutok si Ivan Mayri. Mayat-maya na ang mga insidente ng pangaharas ng China Coast Guard sa mga Pilipino, mapamangingisda, Coast Guard o sundalo man sa West Philippine Sea. Sa kanyang pagharap sa mga kawani ng 10th Infantry Division sa Mawab, Davao de Oro, sinabi ng Pangulo na ngayong humina na ang mga banta mula sa mga kalaban ng gobyerno sa loob ng bansa tulad ng mga rebelde terorista. Dapat na raw ituon ang atensyon sa mga external threat o mga banta sa teritoryo ng bansa. Pero hindi naman daw nangangahulugang sasabak na ang bansa sa gyera, kundi pagdepensa na sa ating teritoryo. Pangako ng Pangulo, bibigyan ng sandatahang lakas ng mga kagamitan at pagsasanay para matiyak na sapat ang kanilang kakayahang gampanan ang tungkuling humarap sa mga bagong banta sa ating seguridad. Sa survey na isinagawa ng Octa Research nitong Marso, lumalabas sa 76% o 3 sa bawat 4 na Pilipino. Nakikitang China bilang pinakamalaking banta sa Pilipinas. Mas mataas siya kumpara sa 59% na resulta ng survey noong Oktubre ng 2022. Kamakailan inagawa ng supply ng pagkain na ibinagsak para sana sa mga sundalo nagbabantay sa nakasadsad na BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Ipinrotesta ng ating Department of Foreign Affairs ang insidenteng ito. Balak ding patuloy na makipag-usap sa China. Certainly, it was an illegal action. Did we protest that officially? Yeah, I think we protest every action of it. That's illegal. We'll see what we can do in order to maintain our sovereign rights, but we're always open to talking with China and other countries on how we can manage our disputes peacefully.